Nakatanggap ng libreng school supplies at uniforme ang may 450 mag-aaral ng Pagas Elementary School sa Barangay Pagas, Cabanatuan City noong Mayo 31 bilang bahagi ng taon ng programa ng barangay para sa pagbubukas ng klase. Kabilang sa mga ipinamahaging kagamitan ng mga school bag na kumpleto sa mga pangunahing gamit sa pag-aaral tulad ng papel, lapis, ballpen, crayola, pantasa, pambura, kwaderno at iba pang school supplies. Bukod dito, pinagkaluban din ng school uniform ang mga mag-aaral na babae at lalaki upang higit na makatulong sa kanilang paghahanda para sa bagong taon ng pag-aaral. Pinangunahan ni Barangay Captain Christopher Lee ang naturang programa na layuning mabawasan ang gastusin ng mga magulang sa edukasyon ng kanilang mga anak. Ayon sa barangay, 10 taon nang tuloy-tuloy na sinasagawa ang proyekto bilang bahagi ng kanilang suporta sa sektor ng edukasyon at sa kapakanan ng mga kabataan sa kanilang nasasakupan. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga magulang at mga benepisyaryong mag-aaral sa natanggap na tulong, lalo na sa panahong tumataas ang halaga ng mga pangunahing bilihin at gastusin sa pag-aaral. Patunay ang programang ito ng patuloy na malasakit ng pamunuan ng Barangay Pagas sa edukasyon ng mga kabataan at sa pagsusulong ng mga programang nagbibigay ng direktang benepisyo sa mga residente ng komunidad. Kasunod ng mga concern at reklamo na nakarating sa pamahalang lungsod ng Cabanatuan kaugnay ng ilang serbisyo ng Social Security System o SSS, agad na nakipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa SSS Cabanatuan Branch upang mabigyang linaw ang mga isyong isinusumbong ng mga mamamayan. Bilang tugon, nagsumiti ang SSS Cabanatuan Branch ng kanilang opisyal na pahayag upang ipaliwanag at linawin ang mga usaping may kaugnayan sa kanilang operasyon at paghahatid ng serbisyo sa publiko. Layunin ng naturang pahayag na mabigyan ng tamang impormasyon ang mga miyembro at benepisyaryo ng ahensya, gayon din ang mga residente ng lungsod na nangangailangan ng serbisyo ng SSS. Samantala, tiniyak ng pamahalang lungsod ng Cabanatuan na patuloy itong nakikipag-ugnayan at nakikipag-koordinasyon sa pamunuan ng SSS upang matiyak na ang mga serbisyo nito ay maayos, mabilis, epesyente at naaayon sa pangailangan ng mga Cabanatuenyo. Ayon sa lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Micah Elizabeth R. Vergara, mahalagang pakipagtulungan sa mga pambansang ahensya upang agad na matugunan ang mga hinaing ng publiko at mapanatili ang mataas na antas ng serbisyong inaasahan ng mga mamamayan. Patuloy namang hinihikayat ng pamahalang lungsod ang mga residente na iparating ang kanilang mga concern sa mga kinauukulan na tanggapan upang agad na mabigyan ng kaukulang aksyon at solusyon ang anumang suliraning may kaugnayan sa mga serbisyong pampubliko. Arestado ang isang 30 anyos na lalaki na itinuturing na high-value individual o HVI at nagtatrabaho bilang delivery rider matapos mahulihan ng mahigit 400,000 pesos halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang buy-bus operation ng mga otoridad sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija noong gabi ng Mayo 31. Batay sa ulat ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO, naganap ang operasyon bandang alas 11:05 ng gabi sa Barangay San Miguel, Namunti. Isinagawa ito ng mga operatiba ng Talavera Municipal Police Station matapos ang isinagawang surveillance at validation laban sa suspect na residente ng Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Nahuli ang suspect matapos nitong bentahan ang isang heat shield plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu ang isang police pusher buyer kapalit ng isang pirasong tunay na 1,000 pesos mark money at 14 na pirasong budol money na tig 1,000 pesos. Sa isinagawang pag-aresto at imbentaryo, nakumpiska mula sa suspek ang kabuang humigit kumulang 60 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 408,000 pesos. Agad itong dinala sa kustudiya ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at pagsusuri.
Inihahanda na ng mga otoridad ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa naarestong suspect. Ayon kay Richie R. Claraval, Provincial Director ng NEPO, mananatiling masigasig ang kapulisan sa pagpapatupad ng kampanya laban sa ilegal na droga sa lalawigan. Muling iginit ng NEPO ang kanilang panawagan sa publiko na makiisa sa kampanya laban sa ilegal na droga sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagsugpo sa mga ilegal na gawain sa kanilang mga komunidad.